Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga pag-usapan po natin tong bagong issue na ito. Actually, luma na ho ito pero dito malalaman mo talaga na kung ano ang motibo ng paninira sa mga Tebes. Naku po. Meron po kasi akong ikikwento sa inyo ngayong araw na to. Isisiwalat ko sa inyo yung nangyari ho dyan sa Negros kung saan di ba pinagbintangan po itong si Tebes na pumatay sa mga Digamo, okay dito kay Digamo bilang gobernador. Ngayon lumalabas kung ano ang tunay na motibo ng pagbibintang sa mga Tebes. Nako po. Sabi ko sa inyo noon di ba na time will tell the truth. Antayin lang natin kasi sa simula perfect target si Arnie Tebes Alam naman natin si Arnie Tebes yung itsura nito. Parang gangsta shit Para talagang gangsta itong si Congressman Arnie Tebes. Kaya madaling target Tapos may asta po ito di ba? Kita naman natin maglakad poging-pogi talaga. O baka asta talagang bad boy ang datingan, parang si Robin Padilla Kaya tuloy madali ho itong tinarget. Madali hong tinarget at inagaw ho ang mga negosyo diyan sa Negros at hindi lamang po yun. Alam mo kasi nila na itong mga Digamo ay walang nagawang maayos, kaya na lang itinarget ho ito para talagang, alam niyo yun, wala nang makalaban kasi alam nilang matatalo. So, para walang makalaban, yurakan mo yung pinaka-taong posibleng makatalo dito sa mga Digamo na ito. Walang iba kung hindi ang mga Tebes. Kaya nga kung papansinin ninyo, may bagong issue ngayon. Mantakin mo, dinamay naman ngayon panahon na ito, yung kapatid. Bakit kanyo? Dahil nga po, tumatakbo yung kapatid bilang gobernador ng lungsod na yan. So, ibig pong sabihin, mga kababayan, talagang ang motibo lamang ng banat kay Congressman Arnie Tebes ay dahil po sa issue ng politika. Panoorin po natin tong news na ito Inirekomenda ng Philippine National Police sa Department of Justice na kasuhan si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tebes at siyam na iba pa kaugnay sa pagpatay kay dating Governor Roel Digamo at iba pa noong 2023. Isipin mo, 2023 pa ho yan Ang tagal na ho niyan, ngayon lang kakasuhan. Ano to? Pahabol? Kasi nga po, kaya siya kakasuhan, hinabol ngayon, ay dahil po tumatakbo siyang gobernador. Alam nyo, mahal ho namang, ito maaring tayo mga taga Metro Manila, iba, alam mo na, yung imahe kasi ng Tebes, parang ang bad boy ang datingan, pero mga taga Negros, mahal po ang mga Tebes. Yun ang tinatanong ko sa mga kakilala ko dyan Alam mo, iba kasi, ako naniniwala sa mga ganyan, yung propaganda. Kasi alam mo, kahit nung una, di ba, ang daming, kahit po ako, naloko din ako na parang ang dating ni Pastor Kibuloy, masamang tao, nangaabuso. Pero yun ay media propaganda lamang ng kalaban. Ganon din ang nangyari dito sa mga Tebes. Media propaganda na masamang tao itong mga ito. Pero sa totoo, yung mga taga-Negros, gusto ho sila. Ngayon, yung mga nagpo-propaganda laban sa kanila, walang iba kung hindi yung mga political nakalaban nila. Kung pansinin nyo tahimik na ang lahat. Ibig sabihin, wala na si Tebes, si Arnie Tebes, wala na ho siya. Okay na lahat. Tumakbo ngayon bigla itong si Henry Tebes biglang gobernador. Biglang kinasuhan. Kita nyo na? So doon pala makikita mo na ang motibo talaga ng gobyernong to. Tanggalin ang kalaban nila sa Negros. Kasi alam nyo mga kababayan, strategic daw yung lugar na yan, yung Negros na yan. Strategic ho yan sa kalakalan. Ano ho yung lugar na yan pagdating sa ekonomiya at sa pera at higit sa lahat kahit ho yung gambling yung mga, alam nyo na, sa PAGCOR, yung STL, di ba? Yung mga ganyan, inagaw ho ng kalaban. Ang nangyari, alam mo naman tong gobyerno to di ba? Pag hindi ka kakampi, pag hindi ka napasunod, kakasuhan ka ng kung ano-ano. Nakita ko yan. Sa bawat, mula kay Bantag, Pastor Kibuloy, di ba? Tebes, sino pa? Ito yung mga nakikita nila makakalaban
Hanggang umabot na nga sino? VP Sara Duterte, pati si Rodrigo Duterte. Lahat to, kahit kami mga vloggers, kinakasuhan na. Pag hindi nila makuha, kakasuhan ka, iimbentohan ka na kung ano-ano. Kaya expect nyo, kaming mga vloggers, expect ninyo. Mantakin mo, galit kami sa gambling, sasabihin kaming pogo vloggers daw kami. Galit kami sa droga, tapos nanggagaling daw sa drug lords ang pinambabayad sa mga kita nyo kung gaano kasinungalingan ika nga. Pero kung tanga ka, maniniwala ka. Bakit? Araw-araw ba naman nila ilabas eh? Alam mo, tandaan niyo yung propaganda yan. Pag pinaulit-ulit, nagmumukha ng totoo. Kaya laging inuulit-ulit na media. Magkakaroon ng hearing sa fake news na mga vlogger, fake news na mga vlogger, fake news na mga vlogger. So, iisipin tuloy ng mga taong bayan, basta vlogger, fake news. Hindi ho ganun ang totoo. Diba? Ang dami ho dyan, media mismo nagpe-fake news eh. Mga tarantado yung mga media na yan eh, nagpe-fake news din po yan. Pero ba't di nila tinatawag na fake news mainstream media? Fake news, traditional media. Hindi ho nila tinatawag ng ganun. Bakit? Kasi nga, kontrolado ho nila yun. Kontrolado ng mga politiko ang media. Alam naman po natin, ang media noche lang yan. Konting merienda lang dyan, masaya na yan eh. Oh. Ang problema sa mga vloggers, hindi ho nila makakontrol. Kasi, bakit ho? Wala ho kaming boss eh. Kami ho, kasi etong network, sa totoo lang, not particular sa GMA every network, nalulugi na. Wala na ho silang advertiser. Bakit? Bilang kumpanya, advertiser, libre ka na mag-advertise sa social media. Bakit ka pa mag-advertise sa mainstream media? Tama, mali. Oh. Tapos, ang laki ng gastos ng traditional media para magkaroon ng newsroom, para bayaran yung mga writer, reporter, ang laki ng gastos nila. Ang laki ng overhead nila. Kaya madali silang bayaran at tumanggap dahil sa ang laki ng gastos nila eh. So, ang bubuhay sa kanila, alam nyo na, pera ng politiko. Ang social media, wala ko kaming gastos. Yung sariling gamit lang namin. Computer, ilaw, camera, tapos na. Di ba? Microphone. Yun na yun. Tapos wala ko kaming overhead, expenses. Ibig sabihin, wala kaming sinasahuran. Ngayon, yung kita namin sa social media, sapat na po. Hindi na namin kailangan ng may magbayad sa amin. Ganun ang social media. Kaya nga mga kababayan, diyan pala makikita mo na kung sino ang prone na tunay na bayaran at tunay na naglalabas ng fake news. And yet, ang propaganda nila, basta vlogger, fake news. So what do I mean? Same thing pagdating sa ibang mga politiko. Para makuha nila ang mga cities. Halimbawa, kahit nga si Mayor Rama, di ba? Mantakin mo, gumawa sila ng mga kaso, binuhay nila yung kaso para matanggal. Ang dami hong mga mayor na hindi lang nababalita na pag hindi nila kakampi, binubuhay nila yung mga kaso. Nagkataon lang nauna at saka kasi unang-una ito isa sa mga nauna ito si Congressman Arnie Tevez eh. Pero dahil nga sa pangyayaring ito, nabubuking natin na it's all about politics. Kasi kung seryoso silang kasali talaga itong mga Tevez na to, ito particular, si Henry Tevez, di sana nung una pa lang. Bakit ngayon lang yan? Kasi nga tumakbong gobernador. In other words, it's really politics ang reason kung bakit pinatutumba ang Tevez sa lugar nila. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group ng PNP, batayan sa mga bagong ebidensyang kanilang nakalap kaugnay sa kaso, kabilang ang mga na-recover na armas at pampasabog. Yan. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Pride Henry Tevez kaugnay nito. Ayon naman kay Attorney Ferdinand... Alam mo para palang binhi o seed. Seed yung armas Siguro nung sila po ay nag-raid noon, nagtanim sila ng butil, ng tawag doon ng seed, 'di ba? Naglagay sila ng seed diyan. Pagdating ng 3 taon, tutubo na at magiging armas 'yan. Magiging baril 'yan, magiging granada 'yan. Tinanim nila noon. Ngayon lang nila nakita may ganun. Isipin nyo na nakakapagtaka yun
Ngayon mo lang makikita yun after how many years? Tsaka mo lang sasabihin, may dagdag na ebidensya. Alam mo kung sino na naman ang pasimuno nito? Yung sip-sip na bida-bidang general. Yung kain na... yung humahalik sa tumbong ni Marcos. Walaan nyo kung sino yun. Alam niyo, kilala niyo yun. Topacio na abogado ng kapatid ni Pride Teves na si dating Congressman Arnie Teves, katakataka na ngayon lang pinakakasuhan ang dating gobernador. Halata raw na itinaon ito sa panahon ng eleksyon dahil tumatakbong muli sa Negros Oriental si Pride Teves. Para pala kaming kami magkapatid na si Coach Oli. Bakit? Kalbo si Teves, parang ako. Si Arnie Teves. Etong si Henry Teves, may buhok. Huwag kang mag-alala, Congressman Arnie Teves. Mas yummy ang mga kalbong katulad natin. Yes, dati nang itinanggi ng magkapatid na Teves na may kinalaman sila sa pagpatay kay Digamo. Ayan, pakinggan natin itong statement po ni Atty. Topacio. Ito. Magandang araw po. Mayroon na naman kaming natanggap na bagong intel mula sa mga taong... Atty. Topacio, hindi sa inyo bagay yung seryoso masyado, Hindi kasi si Atty. Topacio maligalig to Pag nakakasama natin to Mamalasakit at sawang-sawa na sa kabulastugan ng kasalukuyang administrasyon na may mga ahensya ng pamahalaan na matinding inuudyukan ng ilang politiko. Sino? PNP ba yan? PNP ba yan? PNP ba yan? Si Tory ba yan? Wala. Na magsagawa na naman ng raid at pagtatanim ng ebidensya sa mga ari-arian. Ako po, magre-raid na naman daw. Alam nyo mga kababayan, naniniwala ako dito. Bakit? Ganon din kay Pastor Kibuloy. May nabalitaan kami na magre-raid doon. Ipapasara na talaga din yung tuluyan yung kingdom, yung KOJC. Parang ganito rin ang gagawin dito. I-raid na naman para may maitanim sila, may mga bagong kaso na naman, tapos gagawa nilang, aagawin nila yung property, crime, magiging crime scene na naman. Ganyan na ganyan. Alam mo, hindi pa ba tayo nadala? Kaya nga mga kababayan, kasi baka sabihin na iba, bakit mo pa pinagtatanggol yan? Uy, hindi ho siya pinagtatanggol natin, si Arnie Teves. Pero ang punto dito, yung pang-aabuso ng gobyerno. Kasi kung mananahimik lang tayo sa pang-aabuso ng gobyerno, paulit-ulit lang yan, sino na naman? After ni Arnie Teves, ang KOJC na naman. Pagkatapos yan, yung iba na naman kakampi sa mga Duterte, hanggang walang pumapalag sa kanila, hanggang hindi tayo nag-iingay. Lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte, gigipitin nila. Gagawa nila ng istorya. Ipe-persecute nila para talagang walang tumulong sa mga Duterte. Ganun kasi sila Ganyang kademonyo ito lintik na gobyerno to. Tuloy. Pamilya Teves. Ang mga Teves na kanilang tinatarget ay sina Governor Henry Pride Teves, na kasalukuyang tumatakbo bilang gobernador ng Negros Oriental, at si Janice Teves na kumakandidato naman bilang congresswoman ng 3 distrito ng nasabi ring lalawigan. Ay, kaya naman pala talagang gusto nilang eradicate. Alam mo yung ginagawa sa kanila parang mga Duterte. Talagang, alam mo yun, dudungisan. Kasi ang mga pasensya na pero ewan ko paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, sana matuto na tayo. Ang mga Pilipino kasi, yung name recall, pag sinabi mo mga Teves, lahat na silang Teves, madali lang yan. Talagang idamay natin silang lahat. Damay-damay na yan. Teves, basta Teves, dumihan natin. Basta mga Duterte, dumihan natin. Di ba? Ganyan Lahat-lahat na sila. Kaya ito, since tumatakbong congressman pala yung kapatid, tapos yung isa, governor, ayan na. Kaya talaga pala bumabalik na naman tong lintik na issue nito. Mga ulul, diversion nyo lang yan. Gago! Mag-focus tayo sa krimen na ginawa ng mga congressman dyan sa blankong budget na yan. Huwag nyo nga kami linlangin, hindi nyo kami malilinlang, hindi nyo kami madadivert.
Bycam, mga scammer kayo. Oo, kayong mga pumirma na blanco. Tapos ano, sino naglagay? Managot kayo, mga animal kayo, mga krimeng kayo, mga magnanakaw kayo sa bayan. Hindi pwede yung blanco-blanco na yan, tapos bigla nyo lalagyan ng amount. Ano to? Blank check? Siniswerte ba kayo? Puro na nga kayo nakaw dyan sa kongreso, tapos biglang blank check pa ito. May mga tarantado pala talaga kayo, no? Tapos ayan na naman, mag-iimbento na naman kayo. Kakasuhan si Duterte, kakasuhan yung mga vloggers, kakasuhan to si Tevez para maraming istorya, makalimutan na yung vice cam nyo. Hoy, mainstream media! Balikan nyo na yung vice cam. Pinasasagot na ng Supreme Court yan, ha. Focus tayo dyan sa vice cam. Trilyon ang ninakaw dyan, trilyon. Anak kayo ng wewe, oo. Mayroon ding lumalabas na mga pahayag sa media na si Governor Pride ay pinakakasuhan na ng multiple murder. Nako. Ukol sa pagpatay kay Governor Roel Digamo at mga security nito. Ano to? Sino ba talaga? Akala ko ba si... Dito ba lang, maguguluhan ka na eh. Akala ko ba si Arnie Tevez ang pumatay? Ngayon si Henry Tevez na. Porket hindi na kumakandidato si... Ang baduy ng style nyo. Bulok talaga. Hindot din kasi itong sip-sip na general na to eh. Hindi totoo ah. Akala ko ba ano yun, sabay sila? Pare, brother. Hindi ko alam kung anong tawag nila. Kuya. Barilin natin pareho. Dalawa ang mastermind. Ayan na naman po tayo sa mastermind. Dalawa. Hindi ba pwedeng isa lang? Kaya nga mastermind eh. Hindi ba sino ba talaga sa kanilang dalawa? Hindi, eto ginagawa ko lang katatawanan pero totoo yan. Mantakin mo, dalawa silang nag-isip. Pareho silang mastermind. That is a big stupidity. Hindi pwede yun. Kahit kami magkapatid, kunwari meron kaming pinaplano sa buhay. Wala naman kami pinaplano. Wari lang, meron kaming pagpaplanuhan. Ako, niche niya yun. Kunwari, doon yung strength niya, Coach Oli, bahala ka na dyan, ha? Siya na lahat yun, Pag ako naman, yung niche ko naman, yung strength ko, sasabihin niya, bye, ikaw na, bahala dyan, ha? Diba? Hindi, totoo naman, di ba? Hindi pa pwedeng dalawa nagpaplano. Hindi pwedeng dalawa mastermind. Dito, make up your mind. Puro kayong mastermind. Make up your mind. Sino ba talaga ang mastermind sa kanilang dalawa? Si Arnie Tevez, si Henry Tevez. Alam ko na. Dati si Arnie Tevez. Nung nagawa na nila yung maitim na balak nila na gawing terorista si Arnie Tevez hanggang makaalis ng Pilipinas, hanggang matanggal sa Kongreso, ngayon hindi na pwedeng bumalik dito. Tapos na yon, si Henry Tevez naman ngayon na mastermind. Gago! Kaya dito, booking natin yung talagang katarantaduhan nila. Booking natin. Dito, patunay talaga ito eh. Sabi ko nga, dito sila nagkamali. If you think you made a right decision by charging Henry Tevez, di ba? By including Henry Tevez doon sa charge against doon sa pumatay kay Digamo, nagkakamali kayo dito. Dito, lumalabas talaga yung inyong motibo. Na ang motibo ninyo, burahin lang ang mga Tevez doon sa lugar nila para makatakbo kayong at kayo ang maghari-harian dyan sa Negros. Nako po, nako. Tuloy. Ayan na. For 2023. Katakataka ang mga pangyayaring ito. Ang pagkakaso kay Governor Pride ay halatang-halata na dulot lamang ng kanyang pagiging frontrunner sa gubernatorial race sa Negros Oriental. Obvious naman ito dahil 2023 pa nangyari ang krimen. Ngunit bakit ngayon lamang siya kakasuhan kung kailan siya ay tumatakbo muli bilang gobernador? Hindi rin may pagkakaila na ginagawa lamang ito ng administrasyon, hindi lamang upang sirain ang mga kandidaturan ng mga itinuturing nilang kalaban sa politika, kundi upang maghasik ng kaguluhan upang magamit na pantakip sa maraming kapalpakan ng rehimeng Marcos at upang magsilbing panakot
sa mga hindi nito kaalyado sa politika ngayong panahon ng kampanya. Nananawagan kami sa mga kinauukulan na sana ay huwag nating lapastanganin ang demokrasya at rule of law sa ating bansa. Yung palakpakan. Maraming salamat po. Hindi, alam mo, perfect. Perfect ito. Perfect yung sinabi ni Topacio. That this is another way, di ba? Another way of ma-divert ang kapalpakan ni Marcos. Naku, yan talaga ang totoo. Another way para ma-divert yung kabalastugan ng kanyang pinsan na si Romualdez.